Cheater ka, ahas, third party. Ikaw ang sumira ng Uric Love Team. Umalis ka na rito. Walang may gusto sa'yo rito. Mukha kang basura. Gusto nang maiyak ni Golden sa narinig niya sa kanyang kapatid. Binasa nito ang ilang mga hate comments mula sa mga fans ng kanyang boyfriend na si Patrick at ng ka-love team nitong si Yula. Una pa lang, alam niya nang hindi maganda ang pumatol sa artista. Pero ginawa niya pa rin. Mahal niya si Patrick para pigilan ang sarili. Anong gagawin ko, Ruby? Hindi ko alam na ganito kalala ang mangyayari. Dapat mas nag-ingat kami ni Patrick. Naluluhang sabi ni Golden. Tumabi sa kanya si Ruby pagkatapos silipin ang mga tao at reporters sa labas ng apartment nila. Ang dami pa rin talagang tao sa labas, Ate Golden. Paano tayo lalabas niyan? Gutom na ako. Wala pa tayong stock ng groceries dito. Mukhang hindi na rin ako makakapasok sa school. Umiling si Golden. Sorry, hindi ko alam na mangyayari to. Nadamay ka pa. Niyakap siya ni Ruby. Ayos lang, Ate Golden. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Poprotektahan kita mula sa mga basher mo sa abot ng makakaya ko, ha. Kumalma ka muna. Pwede bang humingi tayo ng tulong kay Kuya Patrick? Baka naman may magawa siya. Tutal, di naman nila alam na ikaw ang tunay na girlfriend eh. Nanginginig ang mga kamay ni Golden habang kinakapa niya ang kanyang cellphone. Tinawagan niya itong muli pero katulad kanina, hindi pa rin ito sumagot. Hindi naman ganun si Patrick sa kanya. Naisip niyang baka kontrolado ito ng manager kaya hindi rin siya makumusta tungkol sa kumakalat na issue. Ruby, hindi pa rin siya sumasagot. Baka pinipigilan siya ng management niyang makita ko habang hindi pa humuhupa ang issue tungkol sa amin. Nanginginig ang boses na sabi ni Golden. Napailing naman ang kanyang kapatid. Paano ka? Ano, hahayaan ka na lang nila ditong guluhin ng mga reporters at magalit ng sobra sa'yo yung mga fans? Kung mahal ka ni Kuya Patrick, gagawa siya ng paraan para protektahan ka. Hindi yung ganito. Kumalat ang larawan nila ni Patrick. Anniversary nila noon at ang kanyang boyfriend ang mapilit. Siya ang nagsabing sa bahay na lamang sila para walang makakita pero hindi ito pumayag. Naging masaya sila sa araw na yon at naging maingat na rin. Subalit, hindi nila inasahang may kakalat pa ng mga larawan nila ng magkasama at nagde-date. Pero ilang araw na ang lumipas, binabantayan pa rin talaga sila roon. Kailangan talaga nilang umalis ni Ruby. Yun nga lang, ng pagkaguluhan ito, lumabas na siya. Hindi dapat itong humaharap sa mga tanong, kundi siya. Wala naman itong kinalaman sa issue nila ni Patrick. Kahit pag-aaral nito, nadadamay na. Sino ka ba sa buhay ni Patrick Jimenez? Sigaw ng isang reporter, tinutok agad ang microphone sa kanyang mukha. Sinusubukan mo bang paghiwalayin sina Patrick at Yula? Alam ko na! Sigaw ng isa pang boses. Siya nga yung PA ni Patrick. Grabe, mga agaw naman pala. Sobrang lakas ng kabog ng dibdib ni Golden. Naluluhan na naman siya kahit gusto niyang panatilihing kalmado ang lahat. Para siyang tinatanggalan ng lakas sa walang humpay na mga tanong na sinamahan ng masasakit na mga salita. Personal assistant lang siya ni Patrick. Sikat ang binata pati ang love team nito. Palagi nilang pinananatiling pribado ang relasyon nila ni Patrick para maprotektahan ang career nito at iiwas siya sa mata ng publiko. Halata ang galit at pagkadismaya ng mga fans. Inagaw mo si Patrick kay Yula. Sinira mo ang lahat, pati ng love team nila. Sinubukan ni Golden na magpaliwanag, pero ang kanyang boses ay nalunod sa ingay. Gusto niyang sumigaw para ipaunawa sa mga ito na hindi siya isang oportunista, pero hindi naman interesado ang mga taong marinig ang katotohanan mula sa kanya. Mas kakampihan pa rin ng mga ito ang iniidolo. Golden! Dito! Pinutol ng boses ni Patrick ang kaguluhan. Bahagya siyang tinulak ni Ruby. Sige na, Ate Golden, sumama ka na. Lumingon siya kay Patrick na pinagkakaguluhan na rin. Itinulak niya ang karamihan ng tao. Bakas ang pag-aalala at pagmamadali sa mga kilos ni Golden. Lumapit ito sa kanya at mabilis siyang hinila, sabay sakay agad sa sasakyan. Aalis na tayo dito. Pasensya na, ngayon lang ako. Habol ni Golden ang hininga. Umupo si Patrick sa tabi niya. Halata sa kanyang nobyo ang pagod at puyat sa mga nagdaang araw. Pinunasan ni Golden ang mga tumulong luha. Pasensya na talaga, hindi ko ginusto ito. Hindi ko akalain na sasabog sa publiko ang tungkol sa atin. Mas lumapit si Patrick at hinawakan ang kamay niya.
Wala kang kasalanan, Golden. Ako ang naging pabaya. Hindi ko dapat hinayaang madamay ka sa galit ng fans. Dapat mas pinotektahan kita. Napakagatlabi si Golden. Pero galit sila sa akin. Iniisip nila na isa lang akong nanghihimasok sa inyo. Napailing si Patrick at determinadong ekspresyon. Hindi lang nila alam ang totoo. Nakikita lang nilang nasa harapan nila. Masyado silang invested sa love team namin ni Yula to the point na hindi na nila ihiwalay ang personal na mga buhay namin. Pero malalampasan natin to ng magkasama. Ipinapangako ko sa iyo yan. Hindi na ulit mangyayari ang ganito. Tumango si Golden, napanatag naman siya sa sinabi ni Patrick. Mas may pag-asa sa kanya kapag kasama niya ang kanyang nobyo. Dinala siya ni Patrick sa bahay ng mga magulang nito. Para sa kanyang boyfriend, mas ligtas doon at malayo rin sa syudad. Yun nga lang, ramdam niya agad ang pag-ayaw sa kanya ng nanay ni Patrick. Mama! Sabi ni Patrick, malumanay, ngunit matatagang boses. Dinala ko po si Golden dito dahil kailangan ko po siyang panatilihing ligtas mula sa mga intriga. Lumipat ang tingin ni Evelyn kay Golden. Patrick, alam nating dalawa na, bagyo to sa career mo bilang artista. Masisira ka na sa mga fans mo. Galit na galit sila at lahat ng ito. Dahil sa lihim na relasyong ito. Inilagay mo sa alanganin ang lahat. Kung alam ko lang nalalandiin ka pala nitong PA mo, sana tinanggal ko na agad sa trabaho. Natigilan si Golden sa mga masasakit na salita nito. Alam niyang may ibang ugali si Evelyn pero masakit pala talaga kapag sa kanya na yun patama. Batid niyang komplikado ang mahalin si Patrick pero ang hirap pigilan. Lalo na at mahal na mahal niya ang binata. Mama, wag niyo naman po yung sabihin sa girlfriend ko. Hindi niya po ako nilandi. Ako po ang nangungulit sa kanya. Hanggang sa tanggapin niya po ako sa buhay niya. At hindi lang po siya basta PA. Mahal ko po si Golden, Mama. Buo at malakas ang loob na sabi ni Patrick. Humigpit ang hawak nito sa kanyang kamay. Sanay na naman siyang makatanggap ng masasakit na mga salita. Mga bata pa lang sila ni Ruby, naging malupit na ang mga tao sa kanila. Gusto ko pong protektahan si Golden. Dito lang po ang lugar na alam kong magiging ligtas siya habang inaayos ang issue. Sabi pa ni Patrick. Bakas pa rin ang inis sa mukha ni Evelyn. At paano mo aayusin? At paano naman si Yula, ang love team na hinahangaan ng lahat? Wala na. Dahil lang sa pakikipagrelasyon mo sa iba, nasira na ang karera mo. Ilang taon ka ng artista, bata ka palang nandyan ka na. Sayang ang mga projects mo. Tumigas ang ekspresyon ni Patrick. Halata ang pagkadismaya sa mukha nito. Mama, ilang taon na po akong artista. Marami na rin po akong naipundar. Baka naman sa pagkakataong ito, piliin ko naman po ang normal na buhay kasama ang taong mahal ko. Katrabaho ko lang po si Yula at wala namang namamagitan sa amin. Kahit yun ang pinapakita niya sa media at sa mga fans. Kami ni Golden, kami po talaga. Siya po talaga ang mahal ko. Kaya sa lahat ng to, mas uunahin ko po ang kapakanan niya. Mabigat ang sumunod na katahimikan. Ramdam na ramdam ni Golden ang tensyon. Mas lalo lamang tuloy siyang kinakabahan. Tiningnan niya ang bahay ng pamilya ni Patrick. Hindi iyon ang kanyang mundo. Malayong malayo sa buhay na nakasanayan niya. Huminga ng malalim si Evelyn. Paano ka napunta sa gulo na to, Golden? Pinagkatiwalaan kita. Akala kong ginagawa mo ng maayos ang trabaho mo. Kasama mo palagi si Patrick kaya dapat alam mo kung anong makakasira sa career niya. Bumilis ang tibok ng puso ni Golden. Hindi siya makasagot. May punto rin naman kasi ang nanay ni Patrick. Naging pabaya siya. Hindi rin niya pinigilan ang kanyang sarili. Napailing si Patrick. Mama, tama na po ang paninisi niyo kay Golden. Tama na po. Please. Mahal na mahal ko po siya at ganun din po siya sa akin. Hindi namin sinasadya na mawalan ng kontrol sa mga nangyayaring ito. Pero isa lang po ang mahalaga sa akin ngayon. At yun ay ang protektahan ko po si Golden. Kahit malaki ang pagtutol ng nanay ni Patrick, doon pa rin siya tumuloy. Tinatawagan niya na lamang si Ruby para kumustahin ito. Malapit nang makatapos sa kolehiyo ang kanyang kapatid. Kaunti na lang, siya naman ang mag-aaral. Pero mukhang mahihirapan siya dahil sa mga hindi inaasahang pangyayari. Ilang beses nang sumuka si Golden. Ilang araw nang masakit ang kanyang ulo. Marami siyang nararamdaman sa kanyang katawan at madalas na rin siyang antukin. Ate Golden, hindi kaya buntis ka? Tanong sa kanya ni Ruby. Bumaha agad ang kaba sa kanyang dibdib.
Ano bang sinasabi mo? Huminga ng malalim ang kanyang kapatid. Ate, kahit hindi mo sabihin, alam kong may nangyayari na sa inyo ni Kuya Patrick. Sa isang kama lang kayo natutulog kaya imposibleng walang mabubuo. Pagkatapos ng tawag na yon, mas lalo lamang na-stress si Golden. Hindi siya mapakali. Hindi naman sa hindi niya gustong magkaroon ng anak, pero bata pa siya at marami pang plano sa buhay. Marami pa siyang gustong gawin. Bukod doon, kasalukuyan ng inaayos ni Patrick ang career nito. Muli itong nagsisimula bilang solo artist at wala ng ka-love team. Kapag may nakaalam na buntis na siya, siguradong puputok na naman ang issue. At baka kung ano-ano na namang lumabas na balita tungkol sa kanila. Kahit papaliwanagan ang mga fans, hindi rin naman maniniwala ang mga ito. Lalo pa at iba rin ang sinasabi ni Yula at pa-victim pa sa harap ng kamera. Oh, saan ka pupunta? Mataray na tanong sa kanya ni Evelyn. Hindi ba't bawal kang lumabas? Napalunok si Golden. May bibilihin lang po ako sa butika, tita. Humakbang palapit sa kanya ang nanay ni Patrick. Hindi ka pwedeng umalis. Kapal ng mukha mo, nakikituloy ka na nga rito kung saan-saan mo pa gustong pumunta. Maglinis ka ng mga bintana sa may hagdan. Ayusin mo ha, gusto ko mula taas hanggang baba, malinis yon, maliwanag ba? Opo, sagot na lamang ni Golden kahit labag sa kanyang kalooban. Ginawa niya na nga ang gusto ni Evelyn. Simula nang malaman nitong siya ang mahal ni Patrick, naging iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Palagi rin siya nitong sinisisi kung bakit unti-unti nang bumabagsak ang karera ni Patrick. Alam ni Golden sa kanyang sarili na may kasalanan din naman siya. Kaya nga kahit anong iutos ng ina ni Patrick ay sinusunod niya na lamang. Hindi rin niya sinasabi sa kanyang boyfriend dahil mag-aalala pa ito. Tama lang din namang tumulong siya sa mga gawaing bahay dahil doon siya nakatira. Kaya nang makauwi si Patrick, sa kanya lang nagawa ang gusto niya. Kahit hindi pa sigurado si Golden, sinabi niya rito ang kanyang kutob. Magandang umaga, mahal. Sorry, madaling araw na ako nakauwi. Ang dami nangyayari sa taping kanina. Okay ka lang? Tanong ni Patrick na napansin ang seryosong mukha ni Golden. Huminga siya ng malalim at sinubukang pakalmahin ang sarili. Patrick, may gusto sana akong gawin mo? Sige, ano ba yun? Tanong pa nito sa kanya. Mahina siyang tumikhim. Pwede ka bang pumunta sa butika at bumili ng pregnancy test kit para sa akin? Napakurap si Patrick. Ano? Isang pregnancy test kit? Buntis ka ba? Bumaba ang tingin ni Golden sa kanyang mga paa at napakagatlabi. Sa tingin ko, Patrick, hindi pa ako nadadatnan ng period ko at iba nang nararamdaman ko. Basta kailangan kong makasigurado. Gusto kong mapanatag ako. Nanlaki ang mga mata ni Patrick. Magkahalong pagtataka at saya ang sumasayaw sa mga mata nito. Parang hindi pa nga makapaniwala habang tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Teka, sinasabi mo ba sa akin na baka buntis ka? May kislap ng tuwa sa mga mata nito. Tumango si Golden at nakaramdam ng matinding kaginhawaan. Oo nga, Patrick. Pero hindi pa nga sure kaya gusto kong magpabili sa'yo. Nahihiya naman ako sa mga kasambahay kanina o kaya sa driver na mag-utos. Bawal din naman akong lumabas kaya sa'yo. Hindi niya na natapos ang kanyang sinasabi nang bigla siyang sinugod ng yakap ni Patrick. Kumawala ito at sinapo ang kanyang mga pisngi. Isang malawak ng ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Kumikinang ang mga mata ng binata sa sobrang pananabik. Grabe ang saya ko, Golden. Hindi ako makapaniwala. Mas lalo lang kitang minamahal. Hinawakan nito ang mga kamay niya. Parang hindi totoo. Ibig kong sabihin, hindi pa tayo lubos na sigurado pero malakas ang kutob kong may buhay na dyan. Magaling ako eh. Mahinang hinampas ni Golden ang braso ni Patrick. Ano bang sinasabi mo? Saka hindi pa nga sure. Huwag kang excited. Bahagyang napaatras si Patrick at seryoso ang mukha nito. Ako na nga mismo ang bibili ng pregnancy test na kailangan mo. Babalik ako kaagad. Hinalikan nito ang kanyang sentido. Tumakbo ito palabas ng kwarto kaya mahina siyang tumawa. Hindi rin siya makapaniwalang ma-e-excite ng ganoon si Patrick. Kahit hindi pa sila sigurado sa balita. Mas lalo tuloy napupuno ng kagalakan ang kanyang puso. Makalipas ang ilang minuto, bumalik si Patrick na may dalang paper bag. May hawak na itong maliit na kahon. Inabot nito yon kay Golden, sabay ngiti.
Dito na tayo. Tingnan natin kung ano ang sinasabi ng test. Sabi pa ni Patrick. Kinuha ni Golden ang kahon. Bahagyang nanginginig pa ang mga kamay niya habang binubuksan yon. Salamat, Patrick. Sa banyo ko gagawin. Huwag ka nang sumama. Tumango naman ito. Bibigyan kita ng privacy. Pumunta si Golden sa banyo, huminga ng malalim at sinusubukang pakalmahin ang kanyang sarili. Sinunod niya ang mga tagubilin sa box. Mas lalo siyang nilamon ng kaba habang hinihintay ang resulta. Sa wakas, sinulyapan niya ang test. Bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang positibong resulta. Napuno ng luha ang kanyang mga mata. Huminga ulit siya ng malalim at naglakad pabalik sa kama kung saan naghihintay si Patrick. Halong-halong pag-aalala at pag-asa ang nasa mukha nito. Anong resulta? Iniabot ni Golden ang pregnancy test. Patrick, positive. Buntis nga ako. Muling nanlaki ang mga mata nito. Magkakababy na tayo. Sobrang saya ko, Golden. Tumawa siya pero tumulo ang luha sa kanyang mukha. Ako rin, Patrick. Bahagya itong napaatras at tinitigan siya ng mabuti. Golden, alam kong hindi natin ito pinaplano ngayon pero pangako sa'yo kapag maayos ko ng sitwasyon ko sa trabaho, pakakasalan kita. Pwede ka pa rin namang mag-aral katulad ng naunang plano mo pero saka na kapag kalmado ng lahat, bumuo tayo ng pamilya. Ibibigay ko sa iyong pamilyang hindi mo naranasan noong bata ka. Sisikapin ko rin maging mabuting asawa sa iyo. Napuno ng kaligayahan ang puso ni Golden. Hindi na ako makapaghintay, Patrick. Salamat at minahal mo ako. Niyakap niya ng muli si Patrick. Hindi yun kasama sa plano pero basta kasama ito, alam niyang mapapanatag siya. Ayos lang din na hindi maganda ang trato sa kanya ng nanay nitong si Evelyn. Alam niya namang palaging nasa tabi niya si Patrick at hindi siya pababayaan. Pero mukhang hindi talaga siya nito hahayaang maging masaya. Akala ni Golden kapag nalaman nitong buntis siya sa anak ni Patrick, kahit papaano matatanggap siya nito. Pero mas lalo lang yatang lumala ang pag-ayaw ni Evelyn sa kanya. Huwag kang umalis. Bakit ka aalis? Saan ka na naman pupunta? Tanong ni Evelyn sa kanya. Napalunok si Golden. Nakapagpaalam na naman po ako kay Patrick, tita. Pupunta po ako sa graduation po ng kapatid ko. Tumaas ang isang kilay nito. Hindi ka lalabas. Ano na namang kalokohan yan? Golden, sinisira mo ang career ng anak ko. Para ka pang buhay Reyna dito. Yung kapatid mo, malaki na yun na. Bakit kailangan mo pang pumunta? Tita, ako lang po ang pwedeng pumunta. Wala na po kaming mga magulang. Nasa malayong probinsya naman po ang mga kamag-anak namin. Nanginginig ang boses na sabi ni Golden. Umiling ang ginang. Wala akong pakialam. Hindi ka aalis. Dito ka lang. Maglinis ka ng bahay. Ang dami-dami mong lakad. Gusto niyang tumutol pero parang walang boses si Golden. Hindi niya bahay yon. Kailangan niyang makisama. Totoong isa siya sa mga dahilan kung bakit nasira ang career ni Patrick. Dala-dala niya palagi ang konsensya niya yon. Gusto niyang magsumbong kay Patrick sa ginagawa ng nanay nito sa kanya. Subalit iniisip niyang dadagdag lang yun sa problema ng kanyang boyfriend. Stress na nga ito sa trabaho dahil sa mga umurong na endorsement at project, dadagdag pa siya. Kaya hanggat kaya niyang tiisin, ginagawa na lang ni Golden. Ate, anong hindi ka makakapunta? Bakit? Naiinis na tanong ni Ruby. Sino kasama ko sa pagmamarcha? Naluluhan na si Golden. Sorry talaga. Masama ang pakiramdam ko, Ruby. Sana maintindihan mo ko. Buntis ako. Babawi na lang ako sa'yo. Huminga ng malalim si Ruby kahit nahimigan niya pa rin ang panginginig ng boses nito. Sige ate, naiintindihan ko. Nang ibaba niya ang tawag, mahina na lang siyang napahikbi. Mahalaga sa kanya ang graduation ng kanyang kapatid. Siya ang nagpaaral dito. Sa ilang taon siyang personal assistant ni Patrick, ang kinikita niya ang ginagamit niya para mapagtapos ng pag-aaral ang kapatid at maging flight attendant katulad ng gusto nito. Ano ba? Ang tagal mo dyan! Bilisan mo! Sigaw sa kanya ni Evelyn. Mabilis na pinunasan ni Golden ang kanyang mukha. Opo, ito na po. Nang lumabas siya'y bumungad agad sa kanya si Evelyn. Imposibleng hindi alam ng mga kasambahay ang ginagawa ng ina ni Patrick.
Natatakot ang mga ito na magsalita at mangialam dahil si Evelyn ang amo sa pamamahay na yon. Lumuhod si Golden sa malamig na tiles ng banyo ni Evelyn. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamay sa brush habang nagkukuskus ng bowl. Napatakip siya sa kanyang bibig nang muntik na siyang maduwal. Sumasama ang pakiramdam ni Golden sa mga cleaning agent na ginagamit niya. Napapikit siya nang makaramdam ng hilo. Tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Mababaw ang kanyang paghinga. Bawat paghinga ay may bahid ng panginginig at kakulangan sa ginhawa. "Bilisan mo dyan!" Ulit pa ni Evelyn sa kanya. Marahas siyang napalunok. "Opo, tita." Biglang kumulo ang tiyan ni Golden. Pinilit niyang pigilan pero naduwal pa rin talaga siya. Yumuko siya. Nanginginig ang kanyang katawan habang marahas na sumusuka. Kumalat ang iba sa sahig. "Ano yan? Kadiri ka!" Galit na sigaw ni Evelyn. Bumuntong hininga si Golden habang sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili. Nanghihina pa siya, kaya wala siyang nagawa nang bigla na lang siyang sipain ni Evelyn sa likod. "Sinabi kong maglinis ka at hindi magkalat. Tingnan mo ang ginawa mo!" Puno ng pang-aalipustang sabi ni Evelyn sa kanya. Sinubukan ni Golden na tumayo. "Pasensya na po, hindi ko po talaga mapigilan. Masama po talagang pakiramdam." Bago pa siya makatapos, kumulo na sa galit si Evelyn. "Sorry! Wag mo nang ayusin to! Umalis ka rito! Magpapatawag ako ng ibang kasambahay. Wala ka nang dinala sa anak ko, kundi gulo. Hindi deserve ng anak kong si Patrick ang katulad mo. Alam na alam ko ang hasang mo. Ginamit mo ang pagbubuntis mo para hindi makawala sa'yo si Patrick. Sa bagay, swerte ka, mayaman, gwapo at sikat. Big time pa sa dukhang katulad mo si Patrick. Malandi ka!" Parang karayo ang bawat masasakit nitong mga salita. Ramdam niya pa rin ang sakit dahil sa pagsipa nito. Sumusobra na sa kanya si Evelyn. Wala siyang ibang ginawa kundi ang pakitaan ito ng mabuti. Tumayo si Golden. "Opo, may kasalanan ako kaya nahihirapan si Patrick sa career niya ngayon. Pero wala naman po kayong karapatang saktan ako. Sinusunod ko po lahat ng gusto nyo kahit graduation ng kapatid ko. Pinagpaliban ko para lang sundin kayo sa mga gusto nyo. Pero sumusobra na po kayo." Muntik na siyang masampal ni Evelyn. Subalit, sinangga niya yon. Gulat naman ang ginang. Hindi inaasahang lalaban siya. Marahas niyang binitiwan ang kamay nitong mabigat. "Marunong po akong magtiis at makisama, tita. Pero kapag nasasaktan na po ako at madamay po ang baby ko, pumapalag na po ako. Wala akong pakialam kahit nanay ka pa ni Patrick." Mariing sabi ni Golden. Mas lalong bumaha ang galit sa mukha ni Evelyn. "Tingnan mo ang ginawa mo! Bastos ka talaga! Hindi ka nababagay sa anak ko! Ginawa mong lungga ng hayop ang banyo ko! Sa tingin mo ba, napaka-espesyal mo dahil nabuntis ka? Isa ka lang pasanin para sa aking anak! Isang kahihiyan sa pamilyang to!" Tumulo ang mga luha ni Golden. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Mabilis ang kanyang paghinga. Nanginginig na rin ang kanyang katawan dahil sa pisikal na sakit at emosyonal na pananakit. Hindi na kayang magtagal ni Golden doon. Sasabihin niya sa kanyang boyfriend ang ginagawa ni Evelyn. Kung ayaw ni Patrick na umalis sila ron, wala na siyang pakialam. Uunahin niya ang kapakanan niya at ang kapakanan ng kanyang anak. "Umalis ka dito!" Galit na galit pang sabi nito. "Ayokong makita ka pa sa pamamahay ko!" "Huwag po kayong mag-alala. Aalis po ako kahit ayaw pa ni Patrick. Hindi ko na rin po kayang makita pa kayo." Ganti ni Golden sa ginang. Nanginginig siya dahil sa sakit sa tagiliran at sakit ng tiyan. Paglabas niya ng banyo, mabagal at hindi matatag ang kanyang mga hakbang. Habang lumalaki, sarili niya lang ang kinakapitan niya. Kaya hindi siya basta-bastang magpapaapi, lalo na kung alam niyang wala naman siyang ginagawang mali. "Golden!" Malakas na tawag ni Evelyn sa kanya na sumunod pala. Bakas ang matinding galit sa mukha nito. Pero napahinto ito nang biglang umakyat ang kasambahay. Hawak nito ang isang telepono. Bakas din ang pag-aalala sa mukha nito. At ang dalang balita ng dalaga, tila nagpayanig sa mundo ni Golden. "Ma'am Evelyn, si Sir Patrick ho na aksidente raw po at sinugod sa ospital. Critical po ang kondisyon." Namalaya na lamang ni Golden na nasa ospital na siya. Nasa ICU ang kanyang boyfriend at kritikal ang kalagayan. Namumula ang mukha ni Patrick. Marami rin tubong nakadikit sa katawan nito. Labis na nadudurog ang kanyang puso.
Patrick! Bulong niya habang umiiyak. Nandito na ako. Nandito na ako sa katong baby natin. Please, Patrick, wag mo kong iwan ha. Marami pa tayong dapat gawin. Marami pa tayong dapat gawin kasamang anak natin. Biglang tumunog ang machine. Bigla na lang nagkaroon ng komosyon. Nagmamadaling pumasok ang mga doktor at nurse. Bahagya siyang tinulak ng isang nurse. Anong nangyayari? Mas lalong umiiyak niyang tanong. Mahina siyang humikbi nang umangat ang ibabang katawang bahagi ni Patrick habang nire-revive ng mga ito. Pero lumipas ang ilang sandali, wala pa ring nangyayari. Hanggang sa tumigil ang mga ito at tanging ugong na lang ng machine ang naririnig ni Golden. Gumuho ang kanyang mundo nang i-anunsyong wala na si Patrick. Tinulak siya ni Evelyn na bakas din sa mukha ang matinding kalungkutan. Bakit nangyari to sa anak ko? Kasalanan mo to. Dinala mo to sa kanya. Simula nang dumating ka sa buhay ng anak ko, puro na lang kamalasan ang tumama kay Patrick. Salot ka! Mas lalong lumakas ang kanyang mga hikbi. Hindi ko rin naman po ito ginusto. Mahal na mahal ko po si Patrick. Kaya masakit po sa akin na nangyayari ito. Umiling naman si Evelyn. Sana, ikaw na lang ang nawala. Lahat ng ginawa mo ay pasakitan siya. Lumayo ka sa kanya. Umalis ka. Wala kang karapatan sa anak ko. Hindi mo siya asawa. Punong-puno ang luha ng kanyang mga mata. Tita, parang awan niyo na po. Gusto ko pa pong makita si Patrick. Kahit huling sandali lang. Bago pa makapag-react si Golden, itinulak na siya ni Evelyn palayo sa kama. Nadapa siya kaya hinawakan niya agad ng may pag-iingat ang kanyang tiyan. Please, pagmamakaawa ni Golden, nabasag ang boses. Hayaan mo po akong manatili sa kanya kahit saglit lang. Pero hindi talaga siya pinagbigyan ng nanay ni Patrick. Kahit sa libing, hindi rin siya pinahintulutan. Mahirap din makapasok dahil sikat na personalidad si Patrick. Mas lalo lamang siyang nahirapang makita ito. Wala siyang ibang nagawa kundi ang ipagluksa ito ng hindi man lang nakita sa huling pagkakataon. Pagkatapos ng lahat ng yon, nagdesisyon si Ruby na dalhin siya sa probinsya. Malayo sa mga mapanghusgang tao. Hindi naman problema dahil may tiya silang nagpatira sa kanila. Si Tia Mildred at ang anak lang nitong bata na si Audrey ang kasama sa bahay. Samantala, hindi naman pwedeng magtagal si Ruby dahil may trabaho pa ito sa syudad at mas talong hindi nito matutupad ang pangarap maging flight attendant kung mananatili lamang kasama niya. Ate Golden, kumain ka na. Alam kong nalulungkot ka sa mga nangyari pero sana alagaan mo pa rin ang sarili mo. Buntis ka. May buhay na umaasa sa'yo. Bago ako bumalik ng Maynila, sasamahan kita sa ospital. Magpapa-check up ka para rin malaman mo ang gender ng baby mo. Sunod-sunod, nasabi sa kanya ni Ruby. Kaya ko ba ulit makabangon? Wala na si Patrick. Kaya ko bang mag-isang palakihin ng anak ko ngayong wala na ang taong mahal ko? Nangingilid ang kanyang mga luha. Hinawakan ni Golden ang kanyang bilugan ng tiyan. Naramdaman niya ang marahang paggalaw ng anak niya. Ang daming nangyayaring gulo at mga hindi inaasahang pangyayari sa kanyang buhay. Pero kailangan niyang hindi magpaapekto para sa isa pang buhay na kailangan niyang alagaan. Hindi ko alam ang gagawin ko, Ruby. Mahinang saad ni Golden. Minsan, iniisip ko baka nga malas talaga ako. Pati mga taong mahal ko nadadamay. Buntis ako at wala akong mapupuntahan. Paano ko to haharapin? Mahigpit siyang niyakap ni Ruby. Ate Golden, hindi ka malas. May dahilan lahat kung bakit nangyayari to sa'yo. Magtiwala ka lang. Magiging okay din ang lahat. Sana kaya kong alisin lahat ng sakit na nararamdaman mo, ate. Pero hindi ka nag-iisa dito. Nandito ako para sa'yo. Kahit sa Maynila ako nagtatrabaho, palagi akong nakaalalay sa'yo kahit anong mangyari. Kumapit si Golden sa kanyang kapatid. Nakahanap siya ng kaunting ginhawa sa pamilyar na init at suporta nito. Alam kong mahirap, Ate Golden, pero alam kong kaya mo to. Matigas na sabi ni Ruby. Nandito ako. Susuportahan kita sa pagbubuntis mo. Kapag okay na, hahanap tayo ng matitirahan natin ulit para hindi na tayo dito kila Tita Mildred nakikisiksik. Hindi mo kailangang dalhin ang pasanin na ito ng mag-isa. Lagi mong tatandaan yan, Ate Golden. Sa suporta ng kanyang kapatid, nadama niya ang panibagong pakiramdam ng determinasyon. Alam niyang hindi siya nito iiwan at ipinagpapasalamat niya yon.
Kinabukasan, pumunta na nga sila sa ospital. Dinaanan muna nila si Tia Mildred dahil nurse ito sa ospital na yon. Alam niyang malaki ang problema nito dahil sa anak na may sakit. Kinakabahan ako, Ruby. Mahinang sabi ni Golden. Magiging okay din yan, ate. Mahinang sabi nito. Ang galing mo, malalaman mo ng lagay ng baby mo. Tipid nang umiti si Golden sa kabila ng pagkabalisa. Alam ko, Ruby, hindi ko lang maiwasang mag-alala. Paano kung may mali? Alam mo namang naging stress ako nitong mga nakaraang buwan, di ba? Baka nakakaapekto yun sa anak ko. Bago pa makasagot si Ruby, pumasok na sa loob ang doktor. Huminga si Golden ng malalim. Hinawakan naman ng kanyang kapatid ang kamay niya. Mukhang maayos naman ang lahat, Golden. Tingnan mo ang ultrasound. Nakangiting sabi sa kanya ng doktor. Nakatutok ang mga mata ni Golden sa screen. Bahagyang nanlaki ang mga mata ng doktor habang sinusuri nito iyon. Napatingin si Golden at bumalik ang kaba sa kanya. Bakit po, Dok? May problema po ba sa anak ko? Nauutal niyang tanong. Ngumiti naman ito. Magandang balita, Mami. Magkakaroon ka ng kambal. Congratulations! Kambal? Hindi makapaniwala si Golden. Napasulyap siya kay Ruby. Tuwang-tuwang niyakap siya ng kanyang kapatid. Halo-halong emosyon ang nararamdaman ni Golden. Tuwa, takot at kaba. Umawang ang bibig ni Golden. Kambal? Oo, malumanay na pagkumpirma ng doktor. At pareho silang babae. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata at nagsimula siyang umiyak ng mahina. 2 buhay pa pala ang umaasa sa kanya. Pinunasan ni Golden ang kanyang mga luha. Sana nandito si Patrick. Sana makita niya man lang ang kambal namin. Huminga ng malalim si Ruby. Kung nasaan man si Kuya Patrick, siguradong masaya siya kasi alam niyang magiging mabuti kang ina sa kambal. Napakahirap kaya, pero laban lang para sa baby mo, ate. Pogi si Kuya Patrick, sure akong magaganda ang mga anak ninyo. Napangiti si Golden. Gagawin niya ang lahat para sa mga ito. Nawala man ang kanyang nobyo, alam niyang may bago siyang simula kasama ang 2 niyang anak. Pero mukhang hindi pa tapos ang mundo na pahirapan si Golden. Nang ipinanganak ni Golden sina Amethyst at Emerald, isa lang ang nabuhay. Naging mahirap ang kanyang panganganak. Malaki rin ang ginastos ni Ruby para sa kanya. Naging kritikal ang kanyang kondisyon kaya ilang linggo rin siyang walang malay. Kaya nang sinabi sa kanyang wala na si Amethyst, labis ang kanyang naging pagdurusa. Wala siyang ibang nagawa kundi ang umiyak sa burol ng kanyang anak. Golden, tama na. Pakiusap, tigilan mo na ito. Umiiyak na sabi ng kanyang tita Mildred. Hindi po pwedeng mamatay ang anak ko. Please, hindi ko kaya. Hindi ko kaya kung pati si Amethyst. Maya-maya ay dumating na si Ruby. Bakas ang awa sa mga mata ng kanyang kapatid. Kauuwi lamang nito mula sa trabaho. Flight attendant ito kaya hindi niya kasama sa panganganak niya. Lumapit ang dalaga sa kanya at mahigpit siyang niyakap. Sorry, ate. Sorry, wala ako sa tabi mo. Umiiyak na sabi ni Ruby. Mas lalong napahagulgol si Golden. Ano bang kasalanan ko sa Diyos? Una, mga magulang natin. Si Patrick. At ngayon naman, isa sa mga kambal ang nawala sa akin. Bakit ganito? Bakit kailangang sila pang mawala? Sinapo ni Ruby ang kanyang mukha. Ate Golden, makinig ka, okay? Please, magpakatatag ka. Alam kong mahirap pero kailangan mong kayanin para sa sarili mo. At may anak ka pa. Nandyan pa si Emerald. Kailangan mong maging matapang sa buhay at lumaban ulit para sa kanya. Mas lalo siyang umiyak. Alam ni Golden na tama ang kanyang kapatid. Hindi pa katapusan, may isang buhay pang kailangan siya. Kaya kahit masakit pa, pipilitin niyang maging malakas para kay Emerald. Mabilis na lumipas ang 15 taon. Uuwi ka na, Golden? Tanong ng amo niya sa kanya. Tumango naman siya. Opo, madam. Kinuha nito ang isang paper bag. Teka, sandali. Pumunta kami sa Thailand. Maraming binaling dress ang mga anak ko. Ibigay mo na to kay Emerald. Di ba mahilig sa dresses ang anak mo? Saka balita ko, sumasali sa mga audition sa Emerald. Ibibigay ko na yan. Napangiti agad si Golden kahit bakas ang pagod.
Talaga po? Salamat po, madam. Marami pa namang damit si Emerald. Sunod din talaga ito sa luho ng Tita Ruby nito. Pero kapag may ibang nagbibigay para sa anak niya, na-appreciate rin yun ni Golden. Lumaki rin kasing kikay ang kanyang anak pero hindi sa maarteng paraan. Masipag at madeskarte sa buhay si Golden. Pangarap kasing maging artista ni Emerald katulad ng ama nitong si Patrick. Kaya minsan nagugulat na lang siya nasa ibang lugar na ang kanyang anak para lang mag-audition sa kung ano-anong ganap. Habang nasa daan pa uwi, wala siyang ibang maisip kundi ang magpahinga. Subalit nagulat na lang siya pagpasok niya sa loob. Ang kanyang anak na si Emerald napapalibutan ng mga nagkalat na tissue at ilang lumang photo album. Nakabaon ang mukha ng dalaga sa mga kamay nito. Nanginginig pa ang mga balikat dahil sa labis na paghikbi. Emerald, anong meron? Bakit ka umiiyak? May bahid ng pag-aalala ang boses ni Golden habang nagmamadaling lumapit sa anak niya. Tumingala si Emerald, namumula at namamaga ang mga mata. Wala lang po ito, Mama. Nanonood lang po ako ng lumang movie ni Papa. Nakakaiyak po kasi. Ang hirap pigilan. Ang galing po talaga ni Papa magpaiyak sa mga palabas niya dati. Napabuntong hininga si Golden. Mahina niyang hinila ang buhok ng kanyang anak. OA naman itong nag-react. Ganon niya pinalaki si Emerald. Parang magkabarkada lang silang mag-ina. Pinakaba mo naman ako. Akala ko broken-hearted ka na dahil sa boyfriend. Bawal ka pang mag-boyfriend. Naku talaga, sasabunutan kita. Paalala niya kay Emerald. Mahinang tumawa ang dalaga. Paano naman kapag magpapaligaw lang? Bawal. Tutol niya agad. Kahit ayoko, sinusuportahan na nga kita sa kagustuhan mong mag-artista. Pero dapat mag-aral ka pa rin. Nahihirapan ka na nga pagkasyahin ng oras mo, magpapaligaw ka pa. Tumawa si Emerald. Mama, ang OA na naman, joke lang po. Umalpas na rin ang tawa sa bibig ni Golden. Kahit pagod siya, napapasaya talaga siya ni Emerald. Minsan matigas ang ulo pero marunong pa rin sumunod at irespeto siya bilang nanay nito. Kaya kahit mag-isa lang siya, alam niyang napalaki niya ng maayos ang kanyang anak. Napatingin siya sa movie ni Patrick. Malungkot siyang napangiti nang makita ang gwapong mukha nito. Iniisip niya kung anong magiging buhay nila kung sakaling buhay pa si Patrick at kasama nila. Napanood mo na yan ah. Bakit paulit-ulit mo pa rin pinapanood? Tanong niya sa anak. Favorite ko po saka hindi niya kasama dyan yung nakakainis na katambalan niya dati na si Yula. Huminga ng malalim si Emerald. Saka wala po akong alaala tungkol kay Papa. Kapag nanonood po ako ng mga pelikula at mga teleserye niya dati, parang nakikilala ko na rin po siya. Nakaramdam ng lungkot si Golden. Alam niyang nararamdaman itong pangungulila sa ama. Bata pa lang si Emerald, kapag lumalabas sila at nakakakita ito ng masaya at buong pamilya, alam niyang napupuno ng inggit ang puso nito. Ipinulupot niya ang kanyang braso kay Emerald. Anak, alam kong mahirap. Makikita mo lang ang version ni Patrick na alam ng mundo pero hindi pa siya dyan. Hindi pa kami sure kung buntis ako noon. Alam kong mahal na agad kayo ni Patrick. Sayang lang at hindi niya nalamang kambalang anak namin at wala na si Amethyst. Napabuntong hininga si Emerald. Sayang si Amethyst, ano po, sana may ate ako. Gagawin po namin sana ang mga ginagawa ng mga typical na kambal. May sister na po ako ngayon. Pareho silang nangungulila sa mga mahal nila sa buhay na nawala na sa kanila. Gayunpaman, nananatili silang matatag ni Emerald dahil mayroon sila ng isa't isa. Kilala niyang dalaga. Alam niyang hindi siya nito ipagpapalit sa kahit na ano. Hinawakan siya sa hita ni Emerald. Free ako bukas, day off ko, sasamahan kita sa audition mo ha. Mamili ka sa mga damit na dinala ko, galing yan kay madam. Sa Thailand pa galing ang mga damit. Talaga po ba? Lagi po talaga ako naaalala ng amo nyo. Tuwang-tuwa na sabi ni Emerald. Wow naman po, kahit hindi po ako nagiging artista, stage mom ka na agad. Natatawang tumayo si Golden. Sus, binola mo pa ako. Maghahain ka na ng pagkain natin, gutom na ako. Kung ano-anong ginagawa mo dyan. Hindi naman bagsak sa school ang kanyang anak. Saktong estudyante lang din. Wala lang talaga itong hilig sa pag-aaral. Mas gusto pa nitong kumanta at sumayaw kesa magbasa araw-araw. Kaya nga sinusuportahan na lang ni Golden sa gusto nito. Basta makakabuti at may kabuluhan para kay Emerald, hinahayaan niya na lang. Tiningnan niya ang kanyang anak. Hawig niya ang dalaga.
Ilong lang yata ang nakuha nito kay Patrick. Iniisip niya kung buhay si Amethyst, ano kayang itsura nito? Sino kayang kamukha nito? Nakaramdam tuloy si Golden ng matinding panghihinayang. Miss niya na talaga ang kakambal ni Emerald na si Amethyst. Mama, ano na? Walk like a model? Bilisan niyo na po, baka mahuli na ako sa audition. Sabi ni Emerald sa kanya. Napairap naman si Golden. Oo na, ito na, saglit lang. Ayaw mo bang mag-almusal? Bakit kasi pareho tayong late na gising, hindi tuloy tayo nakapaghanda ng umagahan? Nang makalapit siya sa kanyang anak, inabot niya rito ang pancake at gatas nito. Siya lang naman kasi ang umiinom ng kape. Sa sasakyan na lang ito kumain habang siya mamaya na lang kakain habang nag-audition sa Emerald. Nang makarating sa building, una pang bumaba ang dalaga. Napailing na lang siya. Kinuha ni Golden ang pagkain niya at sinamahan ang kanyang anak. Maya-maya, nakausap niya ang baklang handler ni Emerald. Gulat na gulat ito nang makita siya. Medyo napangiwi naman siya dahil alam niya kung bakit ganoon ang reaksyon nito. Bago pa lamang naman kasi itong nakilala ni Emerald, kaya ganoon din siya. Bakit po? Nahihiyang tanong ni Golden. Ikaw si Golden Ramasta, di ba? Yung na-issue na third party sa love team dati ni na Patrick at Yula. Pero ang totoo, ikaw talagang girlfriend. Bulalas nito sa kanya. Nahihiya siyang tumango. Oo, ako nga. Napatingin ito kay Emerald. Anak niyo siya ni Patrick? Marahang tumango si Golden. Oo, hindi lang kaapilyado ni Patrick dahil hindi naman kami kasal bago siya mawala. Tuwang-tuwa pa rin ang handler ni Emerald. Naiilang pa rin siya. Hanggat maaari, ayaw niya talagang bumalik ang issue na yon. Marami na ang nangyari. Pero dahil gustong maging artista ni Emerald, hindi niya na mapipigilan pang bumalik ang mga balita sa kanila dati. Nepo baby pala tong si Emerald. Nakangiting sabi ng handler at hinaplos ang buhok ng anak niya. Mama, dito na po ako. Nandyan na rin po ang handler ko. Kaya ko na po to. Maghintay na lang po kayo sa lobby para naman makakain din po kayo. Sabi sa kanya ng anak. Tumango na lang si Golden. Nang makapasok ang mga ito sa loob, saka na siya naglakad papunta sa lobby. Subalit, may dalagang sumalubong sa kanya. Nabangga siya ng halos kasing edad lang ni Emerald. Ang mainit na likido ay tumalsik sa damit ni Golden, tumagos sa puting tela ng kanyang dress. Nako, pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Nanginginig ang boses ng dalaga at nanlalaki ang mga mata sa gulat. Gulo-gulo ang buhok nito. Kumikinang ang mga mata ng dalaga sa mga namumuong luha. Wala siyang iritasyong naramdaman. Tanging awa lamang at pag-aalala para sa dalaga. Ayos ka lang? Sabi ni Golden sa malumanay na boses. Alam ko namang hindi mo sinadya yon. Okay ka lang ba, iha? Umiling naman ito. I'm sorry po talaga. Hindi ko po sinasadya. Bakit hindi ka muna umupo sandali? Malumanay na mungkahin ni Golden na sumenyas patungo sa malapit na upuan. Kumalma tayo at tingnan kung pwede nating linisin tong damit ko. Pati na rin yung damit mo. Nag-alinlangan ang dalaga subalit umupo na rin naman ito. Sinubukan niyang punasan ng tisyo ang kape sa damit niya pati na rin sa damit nito. Napatingin si Golden sa mukha ng dalaga. Napansin niya ang bahid ng luha roon at ang matinding kalungkutan sa mga mata nito. Ako si Golden, anong pangalan mo? Palakaibigang tanong niya rito. Patricia po, sagot naman ito. Parang hinaplos ang kanyang puso. Hindi niya alam kung bakit nang titigan niya ang mukha ng dalaga. Sa kanya napagtanto na may kahawig ito. Hindi ka lang naiiyak dahil sa kape kong natapon mo, di ba? Mahinang tanong ni Golden. Mukhang nahihirapan ka talaga. Pwede mo bang i-share sa akin ang problema mo? Alam kong hindi mo ko kilala pero mas makagagaan sa dibdib kung sasabihin mo sa iba, iha. Nanginig ang labi ng dalaga at napabuntong hininga. Ayoko pong nandito ako. Ayoko pong maging artista. Nagsalubong ang mga kilay ni Golden sa pagkalito. Pero bakit ka nandito, Patricia? Huminga ng malalim ang dalaga bago sumagot. Gusto po ng mama ko na maging artista ako. Nasumunod ako sa yapak ni kuya. Palagi niya po itong pinapangarap para sa akin. Tinutulak niya po ako sa buhay na hindi ko po gusto. Gusto ko pong maging abogado.
Gusto ko pong tulungan ang mga tao sa ibang paraan, hindi sa spotlight o sa harap po ng kamera. Nakinig si Golden. Nagdurusa ang kanyang puso para kay Patricia. Nakikita niya kung papaano nahihirapan ang dalaga sa sitwasyon nito. Mahirap ang pressure na tuparin ang mga pangarap ng ibang tao. Kailanman, hindi niya pinilit si Emerald sa ayaw nitong gawin o sa mga bagay na makakasama sa kanyang anak. Alam din naman ni Emerald ang tamang gawin sa hindi. Mukhang mahirap ang pinagdadaanan mo, Patricia, sabi ni Golden. Mahirap kapag inaasahan mong tatahakin ng isang landas na hindi mo naman nakikita sa sarili mo. Tumango si Patricia habang lumuluha. Sinusubukan ko naman pong kausapin si Mama about sa gusto niya sa akin, pero hindi siya nakikinig. Sabi niya, ito na po ang pagkakataon ko para maging mas magandang buhay ko. Pero ibang landas po ang gusto kong tahakin. Hinawakan niya ang kamay nito. Kailangan mong maging totoo sa sarili mo. Mahalagang sundin ang sariling mga pangarap, hindi ng ibang tao, kahit nanay mo pa. Nasubukan mo na ba ulit humanap ng paraan para makausap ang mama mo tungkol dito? Umiling si Patricia. Hindi ko po alam kung paano ko po ipapaintindi sa kanya. Natatakot lang po ako na kapag hindi ko ginawa ito, madidisappoint siya. Matanda na rin po kasi si Mama at ayoko pong sumama pa ang loob niya. Isang nakakapanatag ng ngiti ang ibinigay ni Golden kay Patricia. Hindi mo kailangang isakripisyo ang sarili mong mga pangarap para sa iba. Minsan, kailangan ng lakas ng loob para panindigan ang talagang gusto mo. Kasi at the end of the day, ikaw lang din naman ang hahawak ng buhay mo. Deserve mong ituloy kung ano nagpapasaya at makakabuti para sa'yo. Patricia! Malakas na tawag ng isang ginang. Umawang ang bibig ni Golden nang makita si Evelyn, ang nanay ni Patrick na dati siyang pinagmalupitan. Bakas din ang gulat sa mukha nito nang makita siya. Bahagyang tumanda pero maganda pa rin at parang hindi nalipasan ng panahon. Agad nitong hinila si Patricia. Bakit kasama mong babaeng yan? Mama! Tawag ni Patricia kay Evelyn. Napalunok si Golden at tiningnan si Patricia. Kaya pala kahawig ito ni Patrick. Hindi niya alam na nagkaroon din pala ng anak si Evelyn na halos kasing edad lang ni Emerald. Mama? Boses yun ng kanyang anak at lumapit sa kanya. Ano pong nangyayari? Bumaha ang kaba sa dibdib ni Golden. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Emerald na kaharap nila si Evelyn na lola nito. Nang tumingin siya kay Evelyn, bakas ang gulat sa mukha ng ginang habang nakatitig kay Emerald. Hindi ito makapaniwala. Kumunot naman ang kanyang noo. Alam nitong buntis siya noon bago pa mangyari ang lahat kaya hindi niya maintindihan kung para saan ang gulat na reaksyon nito. Anak mo? Nauutal na tanong ni Evelyn. Napakagatlabi si Golden. Anak po namin ni Patrick. Maging si Patricia, nagulat na rin. Sa dami ng tao sa mundo, hindi rin siguro ito makapaniwalang may connection pa rito ang nakakasalamuha. Bakas ang kaba at takot sa mukha ni Evelyn. Hinawakan agad nito si Patricia at hinila paalis. Nakahinga naman siya ng maluwag pero nang makitang palayo na si Patricia, parang may tumutusok na karayom sa kanyang dibdib. Mama, sino po ba yung mga yon? Tanong sa kanya ni Emerald. Si Tita Evelyn, ang nanay ni Patrick, na siyang lola mo. At ang kasama niya, si Patricia, anak niya. Nanlaki ang mga mata ni Emerald. Ano po? Tita ko po, bakit parang kasing edad ko lang? Napailing si Golden. Yun din ang ipinagtataka ko. Hindi ko alam kung buntis din ba siya noon. Hindi ko alam na nagkaroon pa siya ng anak pagkatapos mawala ni Patrick. Pero in fairness, Mama, ang ganda po ni Lola. Baka bata pa siya noon at kaya pa ng matres magkaroon ng baby. Pero hindi ko pa rin po siya bet. Diba, tutol po siya sa inyo ni Papa noon? Tanong pa sa kanya ni Emerald. Kumunot naman ang kanyang noo. Kanino mo naman nalaman yan? Hindi ko naman yung kinikwento sa iyo Mahina itong tumawa. Kay Tita Ruby po, chika-chika lang niya po sa akin. Napailing na lang ulit si Golden. Hindi talaga mapigil ang bibig ni Ruby sa kakadaldal. Pati anak niyang si Emerald, hindi rin maawat kakatanong. Ano ba? Tapos ka na ba? Tanong niya pa sa kanyang anak. Tumango naman ito.
Opo, tatawagan na lang daw po ako kung nakapasa sa susunod na level ng audition. Feel ko naman po na gustuhan nila ako. Sana this time, matanggap na po ako, no? Umuwi na silang mag-ina, gayunpaman hindi pa rin matanggal sa isip niya ang nangyari. Hindi siya makapaniwalang makikita niya ulit si Evelyn at makikilala ang kapatid ni Patrick. Akala niya, yun na ang huli nilang pagkikita, pero nagulat na lang siya nang makitang pasilip-silip sa harap ng bahay nila si Evelyn. Ano pong ginagawa niyo rito? Tanong ni Golden sa ginang. Napalunok naman si Evelyn at agad na umatras. Kung may nagbago man dito, siguro hindi na ito katulad noon na mataas ang ugali. Itsura pa lang nito parang marunong nang magpakumbaba. Ganon din yata talaga kapag tumatanda na at pareho lang din naman silang nawalan ng pumanaw si Patrick. Gusto ko lang makita ang apo ko. Nauutal na sabi ni Evelyn. Tiningnan niyang mabuti ang ginang. Sobrang tagal na nang nangyari. Matagal niya na itong napatawad at wala rin naman sa kanya ang mga ginawa nito. Mahal ito ni Patrick bilang ina, kaya kahit masakit ang ginawa nito sa kanya, iniintindi niya na lamang. Gusto niyo po bang pumasok? Nahihiyang tanong ni Golden. Nasa loob po ang anak ko. Binuksan niya kaagad ang gate. Sumunod naman ang ginang. Sana lang ay maging maayos ang pakikitungo ni Emerald. Alam kasi nito ang ginawa noon ni Evelyn sa kanya. Pagbukas pa lang ng pinto, halos dumagungdong ang buong bahay sa lakas magpatunog ni Emerald ng speaker. Pasayaw-sayaw pa sa sala habang nagtatanggal ng mga agiw sa kisame. Nandyan na palang maganda kong mama, kumain ka na po, nagluto po ako ng sinigang na hipon, nagdala po si Tita Ruby kanina. Sabi nito at lumingon sa kanya. Pero nang makita nito si Evelyn, nabitiwan agad nito ang walis. Bumaba ito sa upuan at inayos ang sarili. Pawisan pa at gulo ang buhok nito. Sila lang din naman kasing mag-ina ang nasa loob ng bahay na yon. Good afternoon po. Medyo naguguluhan pa si Emerald. Huminga ng malalim si Golden. Batiin mo ang lola mo. Magmano ka. Nagmamadaling nagpunas ng pawis si Emerald pero ayaw magpamano ni Evelyn. Kaya kinamayan na lang ng kanyang anak. Hindi niya alam kung matatawa siya o maiinis sa nangyayari. Nakuha mo ang mga mata mo sa papa mo. Naluluhang sabi ni Evelyn. Oh, the pleasure is mine po. Loko-loko pang sagot ng kanyang anak. Kinurot niya tuloy si Emerald sa tagiliran. Hinayaan na lang muna ni Golden. Mukha namang mabuti ang intensyon ni Evelyn sa kanyang anak. Naging tuloy-tuloy ang pagbisita ni Evelyn. Minsan ay dinadala rin nito si Patricia. Kaya sa tuwing nakikita niya ang dalaga, hindi niya maintindihan kung bakit sobrang gaan ng kanyang kalooban. Alam mo, Ate Golden, simula nang malaman ni Mama na gustong mag-artista ni Emerald, hindi niya na po ako masyadong pinupush sa bagay na hindi ko gusto. Hinahayaan niya na lang po ako sa gusto kong gawin. Nakangiting sabi sa kanya ni Patricia. Hinawakan ni Golden ang kamay nito. Masaya ako para sa'yo. Hindi pa sila nag-uusap ni Evelyn tungkol sa nakaraan. Pero dahil kina Emerald at Patricia, nagkaroon sila ng maliit na koneksyon. At sapat na yun sa kanya. Pero naglaho ng lahat ng yun dahil sa isang sekreto. Mama, grabe naman po tong probinsya ng Tia Mildred mo. Hindi pa tayo nakakarating sa bahay. Punong-puno na ng putik ang mga binti ko. Reklamo ni Emerald habang dala ang mga gamit nito. Mahinang tumawa si Golden. Ganito talaga sa bukid, anak. Bibisitahin din natin ang pinsan ko. Gumaling na raw sa sakit eh. Ilang taon ding lumaban yon. Nang malapit na sila, nagtaka si Golden kung bakit may sasakyan sa tapat ng bahay nito. Magkahawak kamay silang lumapit ni Emerald sa bahay. Pero natigilan sila nang marinig ang boses ni Evelyn. Bakit mo ginawa yon? Tanong ni Evelyn sa kanyang Tia Mildred. Panay naman ang pagtulo ng luha ng kanyang tiya. Pasensya na po, ma'am. Sobrang naawa na po ako sa pamangkin ko noon pero kailangan ko rin po ng pera para kay Audrey. Hindi ko po kayang konsensya ko kung pati si Emerald kukunin ko pa. Nilayo ko na nga po sa kanya si Amethyst. Nanlamig ang mga kamay ni Golden. Nanginig ang kanyang mga binti. Kung hindi lang siya inalalayan ni Emerald, baka humandusay na siya sa lupa. Kambal sina Patricia at Emerald. Akala ko kasama kong apo ko. Yun naman pala, may isa pa akong apo at pinaghiwalay mo sila. Galit na sigaw ni Evelyn. Hindi na siya nakapagpigil. Tuluyan na siyang pumasok sa loob.
Bakas ang gulat sa mukha ng mga ito. Bakas ang galit at sakit sa mukha ni Golden. Anong sinabi nyo? Anong sinasabi niyong kambal sina Patricia at Emerald? Golden! Takot na lumapit sa kanya ang kanyang tiya Mildred. Patawarin mo ako. Tuluyang tumulo ang mga luha ni Golden. Kung ganon, buhay ang anak ko. Buhay si Amethyst. Niloko niyo ako. Nagluksa ako kasi akala ko nawalan ako ng isang anak. Umawang ang kanyang bibig at tumingin sa nanay ni Patrick. Umagos na rin ang mga luha ni Evelyn. Hindi ito makatingin ng diretso sa kanya. Alam kong hindi niyo po ako tanggap noon pa man para kay Patrick. Tinanggap ko po lahat ng ginawa niyo sa akin. Pero ang pagkuha sa anak ko, kay Amethyst, hindi ko po mapapalampas. Hindi niyo alam kung gaano kasakit para sa akin to. Nanay ka, dapat alam niyo po ang nararamdaman ko kapag nalamang nawala ang anak. Punong-puno ng sakit ang mga mata ni Evelyn. Sa tingin mo ba, hindi ko alam ang sakit na yan? Nawalan din ako ng anak. Nawala ang uniko iho ko, ang kaisa-isa na anak ko na inalagaan at minahal ko. At nang dumating si Patricia sa buhay ko, para akong nabuhay ulit. Kaya hindi mo ko masisisi kung ginawa ko yon. Ginulo niya ang kanyang buhok. Niyakap siya ni Emerald na umiiyak na rin. Sobrang hirap ng sitwasyon, hindi niya na alam kung ano pa ang dapat na gawin. Napahikbi na si Golden. Pero hindi po sapat na rason yun para ilayo niyo sa akin ang anak ko. Anak ko po si Amethyst. Ako ang kanyang ina kaya wala po kayong karapatang gawin yon. Lumuhod sa harap niya si Tia Mildred. Isa pa yon sa hindi niya matanggap. Pamilya niya pa talaga ang gumawa ng bagay na yun sa kanya. Hindi niya alam kung kaya niya pang magpatawad. Ano pong sinasabi ni Ate Golden, Mama? Tanong ni Patricia kay Evelyn. Napatingin silang lahat kay Patricia na nasa pintuan. Walang tigil ang pagtulo ng mga luha nito. Lumapit agad si Evelyn sa dalaga. Bakas ang takot sa mukha ni Evelyn. Ano bang ginagawa mo rito? Hindi ba't sinabi kong sa hotel ka lang? Bakit ka sumunod? Anak, ustal ni Golden habang nanginginig ang mga labi. Sinubukang hawakan ni Evelyn si Patricia pero umatras ang dalaga. Ano pong sinasabi ni Ate Golden, Mama? Bakit sinasabi niyang anak niya ako nakakambal ko si Emerald? Ano to? Humagulgol na si Evelyn. Sorry, Patricia. Sorry, patawarin mo ko. Hindi talaga kita anak. Anak ka ni Patrick. Apo kita. Kinuha kita sa mama mo. Sorry. Napapikit si Golden nang makita ang sakit sa mga mata ni Patricia. Niyakap naman siyang muli ni Emerald na umiiyak din. Lahat sila hindi alam kung papaano haharapin ang katotohanan na yon. Puno ng hinanakit ang boses ni Patricia. Bakit niyo po ito ginawa sa akin, Mama? Bakit? Puno ng pagsisisi ang mga mata ni Evelyn. Sorry, anak. Maya-maya ay bigla na lang sinapo ni Evelyn ang dibdib. Hirap na hirap itong huminga. Nataranta na silang lahat nang bigla itong mawalan ng malay. Namalaya na lamang nilang nasa ospital na sila. Hindi malala ang kalagayan ni Evelyn pero kailangan ng maraming pahinga. Matanda na rin kasi kaya masama na rin ang ma-stress. Golden, tatanggapin ko lahat na anong parusang gusto mong ibigay sa akin. Pero ginawa ko lang naman yun para sa anak ko. Umiiyak na sabing Tia Mildred. Galit na galit naman ang kapatid niyang si Ruby. Dedemanda ko pa rin kayo. Niloko niyo kami. Niloko niyo kami ng ate ko. Kahit minsan hindi po kami naging masama sa inyo. Lalo na kay Audrey. Hinawakan ni Golden ang kamay ni Ruby. Tiningnan niyang mabuti si Tia Mildred. Naiintindihan niya ito bilang isang ina. Mahirap para sa kanya na patawarin ito pero ayaw niya namang paabutin sa korte ang lahat. Umiling si Golden. Wala po akong balak na idemanda kayo. Bumaha agad ang pagtutol sa mukha ni Ruby. Pero ate! Huminga ng malalim si Golden. Malaki po ang utang na loob ko sa inyo noong panahong wala po kaming mapuntahan at tinatanong ko po yun sa inyo bilang utang na loob. Pero itong ginawa niyo po sa akin, hindi ko po alam kung kailan ko po kayo mapapatawad. Tumango naman si Tia Mildred. Naiintindihan ko.
Salamat, Golden. Sobrang salamat. Pagkatapos ng pag-uusap na yon, pinauwi niya na muna si Emerald at Ruby. Pumunta naman si Golden sa silid ni Evelyn. Nandun si Patricia, namumula ang mga mata at tulala. Marahan siyang tumabi sa dalaga. Kumusta ang pakiramdam mo? Tumulo na naman ang mga luha nito. Ang hirap pong tanggapin na magagawa po to ni Mama Evelyn sa atin. Hinawakan niyang kamay nito. Alam kong nahihirapan ka, ganun din ako. Pero sana dumating ang panahong matanggap mo ang katotohanan. Sana hayaan mo akong maging nanay sa'yo at maging kapatid si Emerald sa'yo. Marami kaming pagmamahal na pwedeng ibigay pa sa'yo, anak. Napatingin si Patricia kay Evelyn. Pero paano po si Mama Evelyn? Alam ko pong mali ang ginawa niya pero minahal at inalagaan niya po ako. Ayoko pong mapasama siya. Napalunok si Golden. Gusto kong maging totoo sa'yo, Patricia. Hindi ko pa kayang patawarin ngayon ang lola ninyo pero ginagalang ko pa rin siya bilang nanay ni Patrick at bilang taong nagpalaki sa'yo. Huwag kang mag-alala. Wala akong gagawing makakasama sa kanya. Niyakap siya ni Patricia. Salamat po. Sobrang buti niyo po talaga. Umagos na ang mga luha ni Golden sa kanyang pisngi. May hiling sana ako sa'yo. Pwede mo rin ba akong tawaging mama? Ngumiti naman si Patricia. Opo naman po, Mama. Simula ng araw na yon, muli niyang nakasama ang anak niyang inakala niyang nawala na sa kanya. Binigyan siya nito ng pagkakataong bumawi. Masaya rin si Golden na magkasundo sina Patricia at Emerald. Emerald, ayoko na, nakakahiya. Lalabas talaga tayong ganito. Bulalas ni Patricia. Hindi na nila pinilit ang pangalang Amethyst dito. Masanay na rin kasi ito sa Patricia kaya okay na rin siya dahil malapit din naman sa pangalan ni Patrick. Napatingin siya sa kambal. Mahina siyang tumawa nang makitang terno ang suot ng dalawa. Magkaiba lang ang kulay. Siguradong si Emerald ang may ideya nun. Dalaga na tayo tapos terno pa. Okay lang kung di tayo magkasama kaso magkasama tayo. Reklamo pa ni Patricia. Napairap naman si Emerald. Hayaan mo na. Nung bata pa hindi tayo nakaranas ng mga twinning things. Kaya bumawi ka naman. Hindi na nga tayo magkamuka. Paano malalamang kambal tayo? Suka ayaw mo nun. May kambal kang rising starlet at super ganda. Natatawag lumapit si Golden sa mga ito. Halina kayo. Marami pa tayong oras sa pupuntahan natin. Saan po pala tayo pupunta, Mama? Tanong sa kanya ni Patricia. Sumagot siya agad. Secret muna, surprise na lang. Nagmaneho na nga sila papunta sa bahay ni Evelyn. Bakas ang gulat sa mukha ni Patricia nang makita ang bahay. Ilang buwan na rin kasi nilang hindi nakikita ang nanay ni Patrick. Mama? Naniniguradong tanong ni Patricia. Alam kong namimiss nyo na ang lola nyo, lalo na ikaw, Patricia, kaya isusurprise natin siya, ha? Nakangiting sabi ni Golden. Pagkapasok sa bahay, bumungad agad sa kanila ang naka-wheelchair na si Evelyn kasamang private nurse nito. Nang makita nito ang mga apo, tuloy-tuloy na tumulo ang luha ni Evelyn. Sumugod agad ang yakap si Patricia. Mama Evelyn! Napabuntong hininga si Golden. Anak niya si Patricia pero alam niyang hindi mawawala sa puso nito si Evelyn. At kahit mahirap magpatawad sa kanya, pinilit niya para sa anak niya. Lumapit naman si Emerald. Muntik nang magmano kaya natawa siya. Ayaw kasing magpamano ni Evelyn kaya bineso na lang. Alam niya namang nagbibiro lang at maloko talaga si Emerald. Tumingin sa kanya si Evelyn. Pilit nitong inaabot ang kanyang kamay. Salamat! Salamat at inayaan mo kong makita ulit ang mga apo ko. Sorry sa lahat ng ginawa ko sa'yo. Patawarin mo ako, Golden. Alam kong walang katumbas ang lahat ng paghihirap mo para sa akin. Lumuhod si Golden sa harap nito. Tita, matagal na po kitang napatawad. Hindi ko po kayang magtanim ng sama ng loob sa inyo dahil mama pa rin po kayo ni Patrick. Sana, kalimutan na lang po natin lahat. Magiging masaya po si Patrick kung makikita niya po tayong maayos ulit. Niyakap siya nito. Napangiti si Golden nang yumakap din ang kanyang mga anak. Sapat na yun sa kanya. Punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso kaya wala ng lugar para magalit. Kasama niya sina Patricia at Emerald at yon
ang ipinagpapasalamat ni Golden sa may kapal. Muli, ito po si Skylar Guro at sana may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.